Mama, bakit po ba kasi tayo tumatakbo? Ano po bang nangyari sa inyo sa loob? Akala ko po ba imbitado tayo sa kasal ni Doña Guada? May nakita ko, anak. Bilisan mo. Huwag ka munang magsalita. Paano hindi po ako magsasalita? Ang bilis-bilis po ng hakbang niyo, parang may tinatakasan tayo. May nangyari po ba sa loob ng mansyon ni Doña Guada? Tumigil ka. Hindi ka nakakatulong. Wala akong ibang gusto kundi ang lumayo sa lugar na ito. Kung ayaw mong sumama, sige, maiwan ka dito. Sa gubat po tayo pumunta. Pwede po tayong magtago doon. Kaya lang masyado pong madilim ang paligid. Hindi na natin halos makitang daan. Isa pa, buntis ka, ma. Mahihirapan kang maglakad at tumakbo sa gubat. Hindi po talaga kita maintindihan eh. Kanina lang ay masaya pa tayong umalis sa mansyon na yun. Pero ngayon hindi kayo tumitigil sa pag-iyak. Ano po bang nangyayari at nagkakaganyan kayo? Hindi ko inaasahan ang natuklasan ko sa mansyon na yun, anak. Halos hindi ako makahinga. Bakit kailangan mangyari sa akin ito? Nalaman kong ikakasal sa ibang babae ang ama mo. Ano pong ibig niyo sabihin, Mama? Nakita niyo si Papa? Paano nangyari yun? Hindi ba't ang sabi niyo umalis lang siya para magtrabaho para sa atin? Ang sakit. Ang sakit-sakit, anak. Pagkatapos kang magtiwala sa kanya, tapos makikita ko lang siyang ikakasal na sa iba. Nang makita ni Monica ang mga luha sa mga mata ng kanyang ina, ay bigla na lang siyang nakaramdam ng pananakit ng kanyang dibdib. Damang-dama niya ang sakit na nararamdaman ng kanyang ina. Pero hindi naman niya maintindihan kung bakit nanginginig ang katawan nito na parang may kinatatakutan. Saan po ba tayo pupunta? Hindi naman ito ang daan patungo sa bahay Sa bahay ni Lolo Barok. Doon tayo pupunta. Kailangan natin siyang makausap. Pero bakit po? Sino po ba siya? Siya lang ang alam kong makakatulong sa atin. Mama, para pong may sumusunod sa atin. Diyos ko, bilisan mo, Monica. Takbo! Kailangan nating makarating sa bahay ni Lolo Barok bago pa tayo maabutan ng mga halimaw na sumusunod sa atin. Sino pong nila? Saglit na napahinto ang 35 taong gulang na si Aling Digna dahil mula sa unahan ng kanilang dinaraanan ay may isang babaeng nakatayo at nakaabang sa kanila. Magulo ang buhok, mapupula ang mga mata habang nakangisi sa kanila. Nagsimulang gumapang ang kilabot kay Monica nang mapansing hindi ito nag-iisa. Mula sa kakahuyan ay nagsilabasan pa ang ibang mga kasama nito. Mama, sino po bang babaeng yan? Bakit po mapupulang mga mata nila? Saka mahaba rin ang kanilang mga kuko sa kamay. Kapansin-pansin din ang kulubot nilang balat sa muka. Aswang sila, Monica. Hinahabol nila tayo dahil sa ipinagbubuntis ko. Gusto nilang gawing panghanda ang kapatid mong nasa tiyan ko. Mama, ano na po ang gagawin natin? Tumakbo ka ng mabilis. Huwag kang titigil hanggat hindi ka nakakaalis sa lugar na ito. Sinasabi ko na nga ba, patibong lang ang lahat ng ito. Nagkukunwari silang may handaan pero ang totoo, piyesta nilang mga kampo ng dilim. Habang nakangisi ang nilalang na nasa harapan ni Monica, ay humigpit rin ang kapit niya sa laylayan ng damit ng kanyang ina. Diyos ko, bakit ngayon pa? Ang alin, Ma? Nararamdaman ko malapit na akong manganak, pero may panganib pang nakaabang sa ating nilalakaran. Akala ko maliligtas tayo kung dito tayo dadaan sa gubat pero hindi pala. Mas lalo tayong napahamak. Dahan-dahang humakbang ang babaeng nakaharang sa kanila. Pagkatapos ay inilabas ang manipis at mahaba nitong dila habang tumutulo ang laway na nakatingin sa tiyan ng kanyang ina. Mama, tumakbo na tayo. Natatakot na po ako sa itsura nila. Kapag sinabi kong takbo, tumakbo ka na. Anak, takbo! Hinahabol nila tayo! Huwag kang lilingon sa kanila. Hindi tayo pwedeng tumigil. Kapag naabutan nila tayo, hindi sila magdadalawang isip na paslangin tayo. Dito tayo dumaan. Natitiyak kung pwede po tayong magtago rito. Kahit madilim ang paligid, ay sinikap ng batang si Monica na makasabay sa bilis ng takbo ng kanyang ina. Alam niyang isang aswang ang humahabol sa kanila. Lalo na nang sa pagtakbo nila ay may mga beses na nadadapa siya sa mga nakausling kahoy dahilan para gumulong-gulong siya sa lupa at binabalikan pa siya ng kanyang ina para lang alalayang makatayo. Lumikha na rin ng malakas na ingay ang aswang na humahabol sa kanila.
Hudyat ng matindi nitong galit para sa kanila. Mama, hindi ko na po kaya. Magpahinga muna tayo. Hindi tayo maaaring tumigil dito, anak. Dahil kapag naabutan niya tayo, papatayin niya ang kapatid mo, pati ako. Kaya't nakikiusap ako, tiisin mo muna ang pagod. Magtago po muna tayo dito sa puno ng santol. Magpahinga muna tayo rito. Talagang hindi ko na po kaya yung pagod eh. Isa pa makakasama sa inyo ang pinagbubuntis ang pagtakbo ng matagal. Hindi mo ko naiintindihan, anak. Akala mo ba nag-iisa lang ang aswang na humahabol sa atin? Nakita mo naman, hindi ba? Marami sila, anak, at pag-aagawan nila ang kapatid mo. Kahit ikaw hindi nila patatawarin. Kaya tumayo ka na dyan, anak. Makisama ka naman sa akin, nakikiusap ako. Ano po bang uri ng nilalang ang mga humahabol sa atin? Tara na, huwag ka nang magtanong. Aray ko! Ang sakit na ng tiyan ko! Bakit po? Ano pong nangyayari? Ang tiyan ko, masakit na naman. Panay ang hilab. Talagang manganganak na ako. Hindi ko na kayang pigilan ang paglabas ng kapatid mo. Inaawasan na rin ako ng tubig. Maghanap tayo ng pwede nating pagtaguan. Dito muna po tayo, mas ligtas po rito. Kung talagang hindi na ninyo matiis, mas makakabuting dito nyo na lang iraos ang panganganak nyo. Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Madali nila tayong masusumpungan dito. Kahit anong gawin natin, may posibilidad na maaamoy rin nila tayo. Pakaladkad at walang pakialam ang kanyang ina na nagawa nitong hilahin ang braso niya. Hanggang huminto sila sa malaking puno na may malagong mga dahon na pwede nilang pagtaguan. Pangiwi-ngiwi ang muka ng kanyang ina dahil sa matinding pananakit ng tiyan. Ma, ano pong gagawin ko? Maghanap ka ng mga sanga ng kahoy at itaklob mo sa bahaging ito ng ugat para kahit papano matabunan ng mabangong amoy ng sanggol kung sakaling mga anak na ako. Bilisan mo, kumilos ka na! Opo, ma. Mabilis na kumilos si Monica sa inutos na yon ng kanyang ina. Kumuha siya ng mga sanga at pagkatapos ay itinaklob niya sa ugat at nagbistula na itong maliit na taguang may bubong. Nang maipon na niya ang sapat na dami ng sanga, ay matyaga siyang naghintay sa labas. Ilang sandali pa ay nakarinig na siya ng malakas na pag-iyak ng sanggol. Mama! Malusog na sanggol ang kapatid ko! Masaya akong nairaos ko ang paglabas niya. Kaya lang maririnig ng mga aswang na humahabol sa atin ang iyak niya. Kaya niyo na po bang tumayo, Mama? Kung kaya na ninyong maglakad ay umalis na po tayo dito. Ilalayo natin siya sa lugar na ito. Pipilitin kong tumayo. Hindi tayo titigil hanggat hindi natin nasisiguradong ligtas na tayo ng kapatid mo. Mama, parang naaamoy ko pong mabaho. Amoy malansa kasama ng simoy ng hangin. Baka ang kapatid mo lang ang naaamoy mo. Heto ang suot kong balabal. Ibalot mo sa kanya. Malakas na ang iyak ng sanggol, Mama. Ano pong gagawin natin? Sa paglabas ni Aling Digna mula sa tambak na sanga ng kahoy, ay bigla itong natigilan nang makita ang aswang na nakatayo sa kanilang harapan. Kasama ang iba pang mga nilalang na kagaya nilang may magkakaparehong itsura. Mama, nakita na nila tayo. Marami silang nakaabang sa atin. Saan po tayo dadaan? Itakas mo ang kapatid mo. Ilayo mo siya. Ako nang bahalang humarap sa kanila. Pero paano po kayo? Nasaan po ba si Papa? Bakit wala siya? Isa pa dinudugo pa rin kayo at mahina pang katawan. Papatayin ka nila, Mama. Tara na po. Huwag mo nang hanapin ang iyong ama. Tumakbo ka na. Bilis! Pareho tayong mamamatay kung hindi mo ko iiwan dito. Huwag nang matigas ang ulo mo! Nang mga oras na yon, ay halos manginig ang buong katawan ni Monica habang yakap ang hubad na katawan ng kanyang kapatid na walang tigil sa pag-iyak. Nakalawit pa ang puso nito sa kanyang braso. Lalo siyang natakot nang sa isang iglap ay nagsaibo ng mga aswang na kanilang kaharap. Lumipad ito sa ere at nagpalipat-lipat sa mga sanga ng puno. Pagkatapos ay pabulusok na lumipad papunta sa kinaroroonan nila. Itinulak siya ng kanyang ina para iligtas siya sa pag-atake ng ibon. Pero ganun na lang ang gulat niya nang mula sa kanyang harapan ay kitang-kita niya kung paano ito nakipaglaban sa mga halimaw.
Maging ang aswang ay nagulat din sa ipinakitang tapang ng kanyang ina. Kaya't mabilis na lumipad papalayo ang nilalang at humuni ng malakas na parang isang napakalaking ibon. Tao na biglang naging isang ibon? Pambihira silang mga aswang, Mama. Ngayon lang ako nakakita ng ganyang nilalang. Tara na po, umalis na tayo, baka bumalik pa sila. Sige na, tumakas na kayo. Ako nang bahala dito. Huwag mong hahayaang masaktan ng kapatid mo. Protektahan mo siya. Hindi pwede, Mama. Magkasama tayong aalis sa lugar na ito. Kung hindi kayo kasama, mas makakabuting magkasama na rin tayong mamatay. Huwag kang ang tanga. Hindi sa lahat ng oras pwede ang katigasan ng ulo mo. Tumakas na kayo. Nakikiusap ako. Parang awa mo na. Kanina pa kita pinapalayo. Hanggang dito na lang ako. Maiintindihan mo rin kung bakit kailangan kong gawin ito. Huwag mong kalimutan ang mga nangyaring ito. Hanapin mo si Lolo Barok. Tutulungan ka niya. Hindi ko po siya kilala, Mama. Ang gusto ko ay kayo. Bakit ba kayo magpapaiwan dito? Hindi ko talaga maintindihan kung ano bang tumatakbo sa isip niyo. Ito lamang ang naisip kong paraan para makaligtas kayo ng kapatid mo. Umalis ka na! Halos matumba sa lupa si Monica nang ipagtulakan siya ng kanyang ina. Nalilito man ay pilit pa rin niyang hinihila ang kanyang ina para tumakas. Pero namilog ang kanyang mga mata at naihi siya sa sobrang takot. Mula sa likuran ng kanyang ina ay biglang nagliyabang suot nitong damit. Gumapang ang apoy sa buong katawan ni Aling Digna. Pagkatapos ay tsaka lamang nilapitan ng maraming ibon at pinagtulungang tukain ang katawan ng kaawa-awa niyang ina. Lakad at takbo ang kanyang ginawa habang umiiyak. Sa sobrang pagkabigla niya ay hindi niya napansin ang malalim na bangin na kanyang madadaanan. Natalisod ang kanyang paa, padiretso sa malalim na balon. Nagpagulong-gulong siya sa gilid ng bangin. Maliban sa naririnig na malakas na iyak ng kapatid niya, ay wala na siyang ibang natatandaan kundi ang pagdilim ng kanyang paningin. Pagmulat ng kanyang mga mata ay isang matandang lalaki ang agad niyang nakita na nagpupuna sa katawan niya gamit ang hawak nitong tela. Salamat naman, Nineng, at gising ka na. Nasaan po ako? Ang kapatid ko po, nasaan po siya? Nasa kabilang silid, natutulog. Nalinisan ko na rin siya ng katawan at naputulan ko na rin ang pusod. Mukha kasing bago lamang siyang isinilang. Ano bang nangyari? Pati kasi ang sangguli tad-tad ng pasa sa katawan. Nasaan ba ang nanay mo? Pinatay po ng mga aswang ang mama ko. Mabuti na lang at nakatakas po kami ng kapatid ko. Kung hindi, pati po kami ay patay na rin. Isinakripisyo ni mama ang buhay niya para sa amin. Aswang baka mo? Talaga palang walang patawad ang mga halimaw na yan. Pumunta lang naman po kami sa bahay ni Doña Guada. Pagkatapos heto, nangyari sa akin ito at pinatay ang aking ina ng mga halimaw na yun. Ikinalulungkot ko ang mga nangyari sa'yo. Pero ano ba kasi ang ginagawa ninyo sa kagubatang yun? Nakatanggap po kasi ang mama ko ng isang imbitasyon para sa gaganaping kasal ni Doña Guada. Pero hindi pa man nagtatagal ang aking ina sa loob, lumabas na po siya ng mansyon habang umiiyak. Pagkatapos po bigla na lang niya akong hinatak papunta sa gubat. Wala ba siyang ibang nabanggit na dahilan kung bakit? Saka kung bakit sa gubat kayo dumaan? Takot na takot po siya ng mga oras na yon. Ang sabi pa nga po niya kailangan daw po naming makausap si Lolo Barok. Tapos nang alam po niyang masusukol kami ng mga aswang, inutos niyang hanapin ko raw po si Lolo Barok at tutulungan niya raw po kami. Ako na nga si Lolo Barok, pero hindi ko kilala ang iyong ina, kaya hindi kita masasagot sa bagay na yan. Pero alam niya pong matutulungan niyo ako. Matutulungan saan? Baka akala niya nanunugis pa rin ako ng mga halimaw na gumagala sa gabi. Mabuti na lang pala at gumala pa ako sa gubatan para hanapin kung may kasama kayo. Pero wala na ako natagpo ang bakas na may ibang tao sa lugar. Ang ibig mo sabihin, ulila ka na sa magulang. Lolo Barok, may ama pa po ako. Ang hindi lang po mawala sa isip ko kung ano po kaya ang nakita ni Mama sa loob ng mansyon.
Tsaka bakit po kaya hinahabol kami ng mga aswang na yun? Hindi ko rin alam eh. Wala akong maisip na ibang dahilan maliban sa batang isinilang ng iyong ina. Mabango kasi sa kanilang bagong panganak na sanggol. Ano na ang plano ninyo? Nasaan ba ang iyong ama? 8 buwan po buhat nang magbuntis ang aking ina hindi ko na po nakitang umuwi ang papa. Hindi ko po alam kung ano ang naging problema nila ni mama. Pero hindi rin po niya alam na wala na si mama ngayon. Tulungan niyo po kami, Lolo. Ang komplikado naman ang sitwasyon ninyo. Magpahinga ka na muna. Nabalian kasi ang braso mo nang tumama yan sa malaking bato. Pasalamat ka na lang at hindi tumigil ang kapatid mo sa kaiiyak. Kaya nakita kitang nakahandusay sa damuhan. Pwede po bang sa inyo muna kaming magkapatid tumira? Wala na po akong ibang mapupuntahan eh. Hindi ko po kayang mag-alaga ng sanggol. Hindi ko rin po alam kung paano siya palalakihin. Matagal bago nakasagot sa kanya ang matanda habang nababaka sa mukha nito ang matinding awa. Ikaw ang bahala. Hindi ko rin naman kayang tiisin kayo na nasa ganyang kalagayan. Magpahinga ka na muna at kailangan kong bumili ng mga kakailanganin ng kapatid mo sa bayan. Hanggat maaari, iwasan ninyong lumabas ng bahay ha, para walang makakita sa inyo. Kung totoong hinahabol kayo ng mga aswang, hindi malabong mangyari na sa mga oras na ito'y hinahanap pa rin kayo ng kampo ng kadiliman. Bakit naman po, Lolo? Para itago ang kanilang lihim na lahi sa mga tao. Sinisikap nilang walang makakaalam sa mga pag-ahasik nila ng lagim. Kung tamang hinala ko, sila rin yung madalas na napapabalitang pumapatay ng mga tao sa gabi tuwing sumasapit ang 3 araw. Pero iba ang naging kwento mo. Hinala kong may iba pang dahilan ng mga aswang kung bakit kanila gustong patayin. Wala po akong alam kung anong klaseng aswang ang mga umatake sa amin. Pero tao sila, Lolo, na nag-anyong ibon. Tapos ang pinuno lang nilang bumubuga ng apoy. Matagal na panahon na nang huli ako makakita ng ganyang nilalang. Pero hindi sila ordinaryong aswang lang. Balak nilang maghasik ng lagim sa pamamagitan ng kanilang pagpapalit ng anyo. O sige na, saka na lang tayo mag-usap kapag nakapagpahinga ka na. Gaganti ako, Lolo. Lubusin na ninyo ang pagtulong sa akin para tuparin ang huling kahilingan ng aking ina. Yan ang dahilan kung bakit kailangan magpahinga ka muna bago mag-isip. Sige na! Nang lumabas ito sa pinto ng silid, ay tsaka lang iginala ni Monica ang kanyang paningin sa kabuuan ng silid. Yari yon sa sawali na may mga kung ano-anong sandata ang makikitang nakasabit sa dingding. Pero ang mas pinagtuunan niya ng pansin ay ang magandang pana na barnisado. May nakaukit ditong isang uri ng bulaklak na hindi pa niya nakikita sa buong buhay niya. Sakto namang pagpasok ni Lolo Barok ay naabutan siya nitong nakatingin pa rin sa pana. O eto, humigop ka muna ng mainit na sabaw ng karne ng baboy ramo. Kumakain ka ba niyan? Sabaw na lang po, Lolo. Ano ba ang tumatakbo sa iyong isip at nakatingin ka sa pana ko? Nagtataka lang po kasi ako bakit meron po kayo ng mga sandatang yan. Para saan po ang mga pana ninyo? Kinuha muna ng matanda ang nakasabit na pana sa dingding bago ito humarap sa kanya. Malungkot itong napatingin sa gawin ni Monica. Mahalaga para sa akin ang pana na ito. Dati akong manunugis ng mga balbalan. Yun ang tawag sa aswang na pumatay sa iyong ina. Pero dahil din sa panang ito, nawalan ako ng asawa at anak. Paano po nawala ang asawa niyo at anak ng dahil sa pana? Gabi noon at napakadilim nang bigla akong makarinig ng ingay sa bubong namin. Nang lumabas ako, ay may nakita akong nilalang na nagkukutkot sa bubong. Bigla ring uminit ang suot kong kwintas. Kwintas po ng ano? Mutya ng langgam na nagbibigay palatandaan kapag may aswang na nasa paligid ko. Ito ang pilit kinukuha ng mga aswang dahil pwede itong panlaban sa kanila. Ano pong nangyari pagkatapos? Kumuha ako ng pana na nakasabit sa dingding at inasinta ko siya sa kanyang pakpak. Naroon kasi ang kanilang kahinaan. Pero lumaban ito kaya't napilitan din akong patamaan ito sa dibdib.
Ano pong nangyari, Lolo? Bumagsak siya sa lupa at nakita yun ng aking anak. Hindi ako makapaniwalang ang balbala na napaslang ko ay ang mismong asawa ko. Hindi ko alam na nahawa pala ang aking asawa ng balbalan na muntik pumatay sa aming anak. Nakakalungkot po ang kwento ng pana ninyo, Lolo. Kamusta naman po ang anak ninyo? Yun nga ang masakit. Sinadya ng aking anak na wag nang magpahanap pa sa akin. Dinala niya ang lahat ng larawan niya nung bata pa siya. Umisip po ba kayo ng paraan para hanapin siya? O di kaya gumanti sa mga aswang para sa hustisyang nararapat sa asawa ninyo? Tumayong muli ang matanda at isinabit ang pana sa dingding. Naupo ito sa kanyang tabi, tsaka maluhaluhang napatingin sa kanya. Binabalak mo bang gumanti sa pagkamatay ng iyong ina? Hindi po ako matatahimik kapag alam kong malaya pa rin gumagala ang mga aswang na pumatay sa aking ina. Hindi man buo ang loob ni Monica sa binabalak niyang paglaban sa mga aswang, natitiyak niyang marami pang katulad niya ang mauulila sa ina kapag walang lumaban sa mga balbalan. Hanggang isang gabi, natutulog na si Monica nang makarinig siya ng malakas na pagaspas ng pakpak mula sa itaas ng kubo ni Lolo Barok. Napasugod sa kanyang silidang matanda, dala ang kanyang kapatid. Lolo, ano pong ingay yun? Saka ko na lang muna sa iyo ipaliliwanag. Ang mahalaga, makaalis tayo sa lugar na ito sa lalong madaling panahon. Sa palagay ko'y nasundan kayo ng mga aswang na humahabol sa inyo. Naamoy nila ang kapatid mo. Ano na po ang gagawin natin? Saglit lang. Buhatin mo muna ang kapatid mo. Kukuha lang ako ng mga ilang gamit para sa pagtakas natin. Maaaring sa mga sandaling ito ay nakapalibot na sa atin ang mga halimaw na gustong pumatay sa inyo. Bigla na lang may narinig silang malalakas na pagtuka ng ibon sa bubong ng bahay ni Lolo Barok. Yari pa naman yun sa dahon ng anahaw, kaya't madali lang yun mabutas. Idagdag pa na bumubuga ng apoy ang mga balbalan. Magdala ka ng kaunting damit na pwedeng ibalot sa katawan ng iyong kapatid. Ipasuot mo muna itong kwintas ko para sa proteksyon niya. Saan po tayo dadaan? Marami na pong nakaabang sa atin sa labas. Sa sikretong lagusan ng aking bahay sa ilalim ng iyong katre tayo dadaan. Sige na, bilisan mo na. Ikaw muna magdala nitong pana. Mabilis na iniangat ni Lolo Barok ang katre. Nakita niya rin ang isang pinto na yari naman sa kawayan. Halika na, akin ang kapatid mo. Hagdan na yari sa kawayan? Sigurado po ba kayong ligtas tayong dumaan dyan? Wala nang oras, halika na. Bago pa nila bugahan ng apoy ang bahay natin. Kumilos ka na. Hindi nga nagkamali ang matanda dahil sakto ng paglubog nila sa ilalim ng silong ay kumalat na ang apoy mula sa mga halimaw. Lumiyab ang bahay ng matanda dahil yari lamang yun sa kawayan at kahoy, kaya madaling kumalat ang apoy. Habang tinatahak nila ang madilim na daan sa ilalim ng lupa, hinahabol din sila ng makapal na usok na nagmumula sa tahanan ng matanda. Lolo, nahihirapan na po akong huminga. Kaya mo yan. Bago pa tayo makulong ng usok, bilisan mo ang takbo. Malayo pa po ba? Konting tiis na lang. Sa ilog na tayo nito lalabas. Huwag kang mag-alala. Malapit lang dito ang dati kong tahanan kaya kailangan lakihan mo pa ang paghakbang ng iyong paa. Kahit madilim ay kitang-kita ni Monica ang dingding ng ilalim ng lupa. Gawa yun sa pinagdikit-dikit na mga bato na nagsisilbing proteksyon laban sa pagguho ng lupa. Parang sinadya ang lagusang yun para sa mga halimaw na bumubuga ng apoy. Narito na tayo sa labas. Hindi na nila tayo masusundan dito. Malayo na ito sa bahay ko. Nagkakamali po kayo. Nakaabang po sila sa atin. Diyos ko. Monica, akin ang pana. Ikaw na muna ang bahala sa kapatid mo. Haharapin ko sila. Mula sa pagiging ibon ay nagsatao na ulit ito. Nakakatakot ang mga itsura nila na parang mga naglalaway sa sanggol na hawak niya. Lolo, anong gagawin po natin?
Kahit anong mangyari, wag na wag kang hihiwalay sa akin. Ang kapatid mo lang ang protektahan mo. Opo, Lolo. Parang isang ibon kung kumilos si Lolo Barok habang isa-isa nitong inasinta ang mga aswang na balbalan. Lahat ay parang mga paniki na lumipad sa himpapawid at pabulusok pang umatake sa kanila. Takbo sa gubat, Monica! Mahihirapan sila magpakawala ng apoy kapag nasa kagubatan na tayo! Opo, mag-iingat po kayo, Lolo. Sige na, mauna ka na, tahakin mo ang daan yan. Sa dulo ay makikita mo ang lumang mansyon. Pumasok at magtago sa loob. Hindi ko po kayo iiwan, Lolo. Ganito rin ang nangyari kay Mama. Hinarap niyang mag-isa ang mga aswang. Tara na po, marami sila, Lolo. Huwag nang matigas ang ulo mo. Iniisip ko lang ang kaligtasan ninyo, lalo na ng kapatid mo. Umalis ka na, mapapahama ka lang. Hindi ba sabi mo gaganti ka sa kanila? Pwes tumakas ka para iligtas ang sarili mo. Saka ka lumaban para sa hustisyang nararapat sa kanila. Natigil lamang sa pagtatalo sina Monica at Lolo Barok nang makarinig sila ng nakakatakot na paghuni ng malaking ibon sa itaas. Sabay-sabay silang napatingala sa langit. Ganun na lang ang panlalaki ng mata ni Monica nang makita niyang mas lalong nadagdagan pa ang mga halimaw na humahabol sa kanila. Habang isa-isang bumababa sa lupa at nagpapalit ng anyo bilang isang tao, nakangisi sa kanila na parang nakakita ng masarap na pagkain. Nakakatakot ang mga mata nito kung tumingin. Lolo, anong klaseng ibon na mga yan? Bakit may ganyan? Umalis ka na. Iligtas mo na ang sarili mo. Hindi po, dito lang ako. Wala na kaming ibang mapupuntahan, kaya't sasama po ako sa inyong humarap sa mga halimaw na yan. Magsasalita pa sana si Lolo Barok nang bigla na lang itong matumba at may dugong umagos sa balikat nito. Gumuhit ang kanyang pag-aalala para sa matanda na muntikan pang madagit ng malaking ibon. Kasabay ng pagbuga nito ng apoy, mabuti na lang at nakailag si Lolo Barok. Halika na, tumakbo na tayo. Lolo, sa likod mo! Heto ang pana. Subukan mong asintay sila gamit ang palaso, habang ako naman ang magdadala sa kapatid mo. Mabuti na lang at parang tinulungan sila ng kalikasan dahil namalayan nilang malapit ng magliwanag. Bago umalis ay nag-iwan muna ng malalakas na paghuni ang mga ibon sa himpapawid. Habang ang mga iniwang apoy ng mga ibon sa kagubatan ay nagkalat ng mga sandaling yon. Lolo, malalim po ang sugat ninyo sa balikat. Huwag mo kong alalahanin. Ang mahalaga nakaligtas tayo sa mga aswang na humahabol sa atin. Hindi ko akalaing ganun na sila karami. Ako rin po. Akala ko nag-iisa lang po ang mga sumugod sa atin eh. Ang ipinagtataka ko lang ay kung paano nilang nalaman ang tungkol sa lagusan kanina. Hindi lang po kayong nakakaalam ng lagusan, Lolo. Matagal na napaisip ang matanda habang binabagtas nila ang daan papunta sa dati nitong tirahan. Hanggang makarating sila sa harap ng malaking bahay. Luma na yon at maraming lumot sa sementadong dingding ng mansyon. Dito ako nakatira. Bihira akong pumunta dito dahil sa naalala ko ang aking asawa sa lugar na ito. Hindi na po kaya nila tayo gagambalain, Lolo? Kaya nga magtatago muna tayo dito. Hahayaan nating magmukhang abandonado ang lugar na ito para isipin nilang walang nakatira dito. Sumunod si Monica sa matanda hanggang sa loob ng bahay. Maayos pa naman ang loob ng mansyon. May mga kulay puting tela ang nakataklob sa lumang gamit ng matanda. Wala po bang maaaring gamiting panggamot sa sugat ninyo, Lolo? Medyo marami na po ang dugong dumikit sa damit ninyo eh. May mga dala ko. Naririyan sa bag na nasa likod ko. Hubarin mo na rin ang kwintas at ilipat mo sa aking leeg para kahit papano mabawasan ang pananakit ng aking sugat. Anong klaseng kwintas po ba ito, Lolo? Mutya yan ang langgam. Pambihira ang ganyang mutya dahil mahirap hanapin. Taglay nito ang lahat ng bisa ng anting-anting katulad ng pagtataboy ng kamalasan, pagpapalihis ng bala ng barel, at hindi ka basa-basang tatabla ng matutulis na bagay, kahit ng patalim. Pinagmasdan ni Monica ang natutulog na niyang kapatid.
tsaka kinuha ang kwintas sa leeg ng kapatid at ibinigay niyon sa matanda. Habang pangiwi-ngiwi ang mukha nito nang dahil sa sakit. Naging maganda ang takbo ng buhay ni Monica sa pangangalaga ng matanda. Tama nga siya, magmula nang tumira sila sa lugar na yon ay hindi na sila ginambala pa ng aswang. Sa nakalipas na 7 taon ay isa ng mahusay na mangangaso at mandirigma si Monica, kasama ang kapatid niyang si Danilo na ngayon ay 7 taong gulang na. Ate, hindi pa ba muna tayo magpapahinga? Kanina pa kasi tayo umaga nagsasanay sa paggamit ng panang to eh. Ang sakit na po ng kamay ko. Para saan po ba itong ginagawa natin? Inihahanda lang kita para sa pagbalik natin sa bahay natin sa paanan ng bundok. Pinatuturuan ka sa akin ni Lolo para sumabak sa matinding laban. Laban para sa mga aswang? Oo, kaya mas galingan mo pang gumamit ng pana. Ayoko talaga ate. Natatakot po ako. Gusto ko lang po maglaro. Saka wala naman po tayong regalo kay Lolo kapag lumaban tayo sa mga aswang. Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Kahit bata ka pa, dapat marunong kang gumamit ng pana. Naiintindihan mo? Ano na naman ba ang pinagtatalunan ninyong magkapatid? Tigilan mo nga muna, Monica, ang pagtuturo ng kung ano-ano sa bata. Hindi pa niya yun maiintindihan. Biglang nakaramdam ng inis para sa kapatid si Monica nang makita niyang parang hindi nito siniseryoso kung ano nga bang pinaglalaban niya. Lolo, si ate po kasi ayaw akong pagpahingayin sa pag-iensayo ko sa pagpana. Nasusugat na po ang mga kamay ko. Tignan niyo, Lo. Dumudugo na po ang sugat ko. Ewan ko, Lolo. Pero pakiramdam ko ako lang ang may gustong maghanap ng hustisya para sa nangyari kay Mama eh. Palibhasa kasi, hindi niya alam kung anong hirap ang pinagdaanan ko para lang makalimutan ang mga nangyari. Hindi mo naman kailangang puwersahin o pilitin ang kapatid mo. 7 taon pa lang si Danilo. Samantalang ikay 27 taong gulang na. Natural na magkaiba kayo ng pananaw. Tama po kayo, Lolo. Kinampihan na naman ninyo, Lolo eh. Kaya hindi na sumusunod sa akin. Bakit po pala naparito kayo? Bigla ko kasi kayo naalala kanina. Dahil sa bayan, kalat na kalat ang balita sa pagkamatay ng mag-asawang dayo sa baryo natin. Ubus daw ang laman loob ng mga biktima. Ang pansin ko pa, madalas ay 7 taong gulang na kabataan ang karaniwan nilang binibiktima. Nagsisimula na naman sila. Kaya ang mabuti pa, Lolo, kikilos na ako. Panahon na para putulin ang kanilang mga pakpak. Kaya mo na bang lumaban sa kanila? Kasama ba ako dyan, ate? Oo, kaya kita tinuruang gumamit ng pana para lumaban sa mga aswang na nanggugulo sa baryong ito. Pero natatakot ako, ate. Lalo na sa mga aswang. Lolo, hindi naman po ninyo ako pasasamahin sa ate ko, di ba? Kasi maraming halimaw sa kapaangit na nilalang. Hahabol naman ako sa inyo eh. Magiging alalay ka lang na ate mo. Kaya mo naman yun, di ba? Pagkatapos ng pag-uusap nila ng matanda, ay hindi na dinalaw ng antok si Monica. Nanatili siyang nakatingin sa bubong ng kanyang silid habang sa ibaba ng kanyang katre ay naroroon si Danilo. Mahimbing itong natutulog habang yakap ang sarili nitong unan. Kinabukasan ay bigla na lang nakarinig ng kaguluhan si Monica. Nagmumula yun sa labas ng kanilang bahay. 2 lalaki ang nag-uusap, habang ang Lolo Barok naman ay nakatingin din sa 2 lalaking nag-uusap habang nakasilip sa bintana ng sala. Heto na ang tamang pagkakataon para malaman kung sino talagang aswang na nambibiktima sa lugar natin. May pagdiriwang daw sa bulwagan ni Doña Guada. Pagkakataon na ninyong magpanggap na isang mayamang negosyante na makikisosyo sa kanilang samahan. Palalabasin nating inimbitahan ka ng mayamang angkan para bumisita sa kanila. Bakit po kay Doña Guada? Malakas ang kutob kong may alam siya sa totoong nangyari sa iyong ina at kung bakit niya ako hinahanap noon. Basta tatandaan mong hindi basta-basta makakalaban mo. Ay, sadali lang. May kukunin pala ako sa aking silid. Saglit na nawala sa kanyang paningin si Lolo Barok para kunin ang bagay na gusto nitong ipakita sa kanya.
Pagbalik nito, dala na ang isang kulay itim na bag. Mahaba yun at sa tingin niya ay isa itong pana. Hindi nga siya nagkamali nang buksan nito ang bag. Bakit lolo? May sarili naman po akong pana ah. Dahil ito ang kapartner ng ibibigay ko sa iyong mutya. Kakaiba ang panang ito para lamang mapanatag ang loob ko habang dala mo ito. Lolo, walang mangyayaring masama sa akin. Isa pa talagang pinagbubutihan ko ang aking pagsasanay para kapag dumating ang araw na ito, hindi na akong batang paslit na walang ibang kayang gawin kundi ang umiyak. Paano si Danilo? Isasama mo ba siya? Opo, Lolo. At alam kong malaking maitutulong niya sa akin. Isa pa, nakita niyo naman kung gaano siya kahusay pagdating sa pana. Pero kakausapin ko po muna siya. Malaya siyang makakapamili kung sasama ba siya sa akin. Gumuhit sa mukha ng matanda ang saya nang makita ang kanyang pagpapahalaga sa kanyang kapatid. Pagkatapos ay bigla nitong hinubad ang kwintas at inilipat sa kanyang leeg. Ingatan mo ang mutya. Tataglayin mo ang mga kakayahan ng tulad ng salanggam, pati ang kakaibang lakas ng iyong katawan. Pero may kahinaan ang nagmamayari ng mutya. Iwasan mo ang ibubog ang apoy ng mga balbalan. Kapag tinamaan ka, hubarin mo agad ang kwintas at ilayo mo sa iyong katawan. Bakit po, Lolo? Katulad ng isang ordinaryong langgam, talo sila sa mainit na singaw ng apoy. Mas masakit sa kanilang paso kaya't maging ang mutya ay magsisimula na ring uminit hanggang sa mapaso ka at masugatan. Tatandaan ko po ang lahat ng mga ibinili niyo sa akin. Kailan mo balak pumunta sa mansyon ni Doña Guada? Gabi po ang pagdiriwang nila, kaya't mamayang hapon po ay aalis na ako, kasama o hindi si Danilo. Nang umalis ang matanda sa kanyang harapan, ay sakto naman nakalalabas lang ni Danilo sa kanyang kwarto. Narinig ko ate na paalis ka. Saan po ba kayo pupunta? Talaga bang hindi na kayo magpapapigil? Hindi ako matatahimik hanggat hindi ko napapatay ang totoong aswang na pumaslang sa ating ina. Hahanapin ko rin si Papa para malaman niyang may mga anak pa siyang iniwan. Namatay ang mama habang wala siya at naghahanap sa kanya. Sasama po ako sa inyo ate. Pero kapag natapos na po ang misyon na to, titigil ka na po sa paghahanap ng hustisya para kay mama. Mangako ka ate. May bahagi ng puso ni Monica ang nasaktan sa sinabing yon ng kanyang kapatid. Simula pa lang sa umpisa ay ayaw na talaga nitong sumama sa mga binabalak niya. Kabaliktaran nito ng ugali niya. Madalas ay nakukonsensya pa siya kapag pinipilit niya ito sa mga gagawin. Kagaya ng mga napag-usapan nila na ayaw naman itong sumang-ayon. Gabi nang umalis silang dalawang magkapatid sa bahay ng matanda. Nangako naman sila dito na pagkatapos mahanap ang ama ay babalik sila sa piling nito. Matagal na panahon na din akong hindi nakakabalik sa lugar na ito. Kinakabahan ako ate. Para bang may hindi magandang mangyayari. Teka ate, sa bahaging yun tingnan niyo po. Ang daming taong nakapalibot sa nakahigang tao. Bakit po kaya? Gabing-gabi na marami pa ring tao sa labas. Eh di ba dahil yun sa kaarawan ni Doña Guada, halos lahat ay imbitado ng isa sa pinakamayamang angkan ng baryo. Bilisan mo at titignan natin kung ano ang mga pinagkakaabalahan nilang tingnan. Ate, wag na. Natatakot po akong tignan. Saka narinig kong brutal daw ang pagkakapas lang sa mga biktima eh. Umiral na naman ang pagiging duwag mo. Pinatabi ni Monica ang mga taong nakaharang sa biktima at hindi naman niya inaasahan ang makikita kaya't siya mismo ang pumigil sa kapatid na huwag nang tingnan ng namatay. Tama po ako ate. Kawawa naman ang mga tao. Ang dami nilang dugo sa katawan. Tamang-tamang pagpunta natin sa lugar na ito. Grabe, halos walang natira sa laman loob ng biktima. Nakadilat pa nga ang mga mata sa sobrang sakit na kanyang naranasan. Kawawa naman. Hindi pa halos sila nakakalayong magkapatid ay bigla na lamang nagkagulo sa kumpulan ng mga tao. Ganun na lang ang panlalaki ng mga mata niya nang makita ang 2 ibon na walang awang binugahan ng apoy ang mga nakikiusyosong tao. Ate, may mga apoy na panlaban ng mga aswang. Patibong lang palang bangkay para mas marami silang mapatay. Yun ang malaki nilang pagkakamali na nagpakita sila sa atin. Natakot din po ang mga tao ate.
Baka tamaan din tayo ng apoy. Naging mabilis ang pagkilos ni Monica para tulungan pa ang ibang tao na mailayo sa lugar na iyon. Habang kasunod ang kanyang kapatid na nakahawak sa laylayan ng kanyang damit. Lumabas ang isang napakagandang babae mula sa likod ng malaking puno na nasa harapan nila. Muling bumalik sa kanyang mga alaala ang takot na naramdaman niya noon. Pero sa halip na ipakita ang takot, hinila niyang tali ng pana at itinutok yon sa babae. Pero nagpasirko-sirko sa ere ang kalaban at nagawa nitong mailagan ng pagtama ng palaso sa katawan. Sa huling pagbitaw niya ng pana ay direktang tumama yon sa balikat ng aswang. Danilo! Sa likod mo! Dito ka lang malapit sa akin! Umuwi na po tayo, ate. Ayoko na po dito. Naririto na tayo. Huwag na tayong bumalik doon. Tsaka huwag kang matakot. Hindi na siya mabubuhay kapag tinamaan siya ng pana ko. Dahil nilagyan ko ng laso ng dulo ng palaso gamit ang dinikdik na luyang pula. Mula sa damuhan na pinagbagsakan nito ay natanaw niya ang pagkisay ng aswang at paghugot nito ng sariling hininga. Pero dahil yun ang unang pagkakataong nakapatay siya ng aswang, nilapitan niya ito at ibinaon pang mabuti ang nakatusok na palaso sa dibdib nito. Bagay na nakita ng ibang mga taong nailigtas nila. Nagpalakpakan ng mga tao at nagpasalamat sa kanilang pagtulong. Ang sarap pala sa pakiramdam na mayroon tayong nailigtas na mga buhay. Pero panganib naman para sa atin, ate, kapag nakarating to sa pinuno nila. Sana sinama natin si Lolo. Pabor yun sa atin. Hindi na tayo mapapagod na hanapin ang totoong mga aswang na pumatay sa ating ina. Inaaway ba nila tayo, ate? Saka di ba sabi mo kapag nakapatay ka na ng aswang, uuwi na tayo? Hindi ako galit kundi paghahanap ng hustisya. Isa pa, hindi ka ba masaya na sa unang pagkakataon ay nakapagligtas tayo ng mga tao? Hindi naman isang pumatay sa mama natin kundi lahat ng mga aswang. Ewan ko sa'yo, ate. Pero pagkatapos na nangyaring to, para bang biglang natatakot na akong sumama sa'yo. Hindi nga nagkamali si Danilo sa mga sinabi nito kay Monica. Dahil pagkatapos ng bakbakan ay muling bumalik ang mga kasamahan ng babaeng napaslang nila. Ate, ito na nga po bang sinasabi ko eh. Saka talaga bang ganyan ang kanilang itsura? Para silang mga halimaw na kahawig ng isang malaking aso. Mabalahibo yung katawan nila. Tsaka mapupula rin yung mga mata. Hindi ito ang tamang oras para makampante tayo. Dahil pinalilibutan na tayo ng mga halimaw na ito. Hala ate, ang galing mula sa pagiging tao. Naging ibon lahat sila. Talagang masaya ka pa ha? Halika na, tumakas na tayo. Nagkahiwalay ang magkapatid ng isa-isang nagsipagsugod ang mga balbalan. Pagkakita niya kay Danilo ay mabilis na itong nagkubli sa malaking puno. Kaya nilapitan niya ito at nagkubli rin sa puno. Itinutok niya ang pana at tumama ang palaso sa balikat ng ibon. Bumagsak sa lupa ang aswang habang unti-unting nagbago ang anyo. Mabilis niyang tinakbo ang kinaroroonan ng kalaban at wala niyang awa itong pinagsasaksak ng palaso sa buong katawan. Inawat lang siya ni Danilo. Ate, tama na po. Patay na ang aswang. Umalis na tayo dito. Pagod na po ako. Ayos ka lang ba? Oo, ate. Muntik lang po ako mahihi sa takot. Tara na, bilisan mo. Kailangan makaabot tayo sa takdang oras na pagsisimula ng kanilang pagdiriwang. Pasensya ka na, pero malaki ang maitutulong mo sa akin eh. Pagkatapos magkasundo ng magkapatid ay naglakad na sila papuntang mansyon ni Doña Guada bilang isang mayamang negosyante na naimbitahan nito. Si Monica ay parang alalay ni Danilo na magkukunwaring maglilibot sa buong mansyon. Pagkatapos nilang itabi pansamantala sa halaman ng bakuran ang sandata, ay parang wala lang natahimik silang naglakad papasok ng mansyon. Hindi ko inaasahang maraming tao palang dadalo sa kaarawan ni Doña Guada. Tsaka pansin ko sa mga tao, bakit ganun sila kung makatingin sa atin? Natatandaan niyo po ba, ate? Oo, natatandaan ko ang mga ibinilin sa atin ni Lolo Barok. Kapag baligtad daw tayo sa refleksyon ng mga mata ng mga taong yan, paniguradong isa sila sa mga alagad ng kung sino mang namumuno sa aswang. Pero bakit po natin kailangan pumasok sa malaking bahay na yan, ate? Dito nagsimula ang lahat.
Dito una nagpunta ang mama bago siya pinatay, kaya naniniwala akong may nangyari sa kanya sa loob. Sa patuloy na pagpasok nila ni Danilo hanggang sa pinakasala, ay nakita niya ang isang matandang lalaki na sa tingin niya ay nasa edad 50 taong gulang o mahigit pa. Nakangiti itong sumasalubong sa mga bisita habang kasama nito sa kanang bahagi nito ang isang napakagandang babae na may mga alahas na ginto sa katawan. Para nga lang magkasing edad sila nito kung susuriin. Danilo, ang matandang yun, parang pamilyar sa akin. Sino po ate? Ang lalaki po bang nakatayo sa puno ng hagdan kasama ang anak? Sa tingin ko hindi niya anak yan, siya ang asawa, siya si Doña Guada. Bata po kasing tingnan, saka ang dami niya pong kwintas. Ang itsura ng lalaki parang si Papa. Biglang nanigas ang katawan ni Monica habang pinagmamasdan ng lalaking nakatayo. Nakatingin din sa kanila si Doña Guada at ang matandang katabi nito. Ate, lalapit po ba tayo kay Papa? Nakatingin po siya sa atin, pero imposibleng si Papa yan. Matanda na, pangit pa. Hindi mo ba napapansing magkamukha kayo? Buwasan mo nga yung pamimintas mo. Hindi magandang ugali ng tao yan. Ate, bakit po kayo umiiyak? Nagagalit lang ang ate kasi alam ko na kung bakit umiiyak ang mama nung lumabas siya ng mansyon dahil nalaman niyang may kabit ang papa. Ano pong kabit? Tumahimik ka na lang. Ang dami mo namang tanong. Saka lang din niya napansin ang mga luhang umaagos sa kanyang pisngi. Mabilis niya yung pinahid ng kanyang palad. Parang wala lang na dumiretso siyang lumapit sa harap ni na Doña Guada at Mang Fernan habang nakatingin sa kanilang gawi. Maligayang kaarawan po, Doña Guada. Salamat sa iyo. Sige na, tumuloy na kayo sa itaas ng bulwagan. Maraming salamat sa pagdalo. Sino nga ba kayo? Monica po, isa po kasi ako sa naimbitahan yung dumalo sa inyong kaarawan. Kumusta po? Mabuti na lang at magaling magpanggap ang kapatid niya. Pero mas kinabahan si Monica sa uri ng pagkakatitig ng kanyang ama sa kanya. Nararamdaman niya ang nabubuong tensyon sa paghaharap nilang yon. Sigurado siyang ito ang kanyang ama. Hindi siya maaaring magkamali. Nang makaalis sila sa harap ni Doña Guada, ay napasandal siya sa hawakan ng hagdanan at malayang pinabagsak ang mga luha. Ate, namumutla ka. Ano bang nangyayari sa'yo? Siya si Papa Danilo, ang walang ya nating ama. Alam ko na ngayon kung bakit ganun na lang ang iyak ng ating ina. Dahil nakita niya si Papa na ikinakasal sa babae niya. Ang kapal ng mukha. Pero mukha kang hihimatayin, ate. Kung siya si Papa, bakit hindi po niya tayo kinausap? Sabi pa nga ng lolo bago tayo umalis, madali raw nating mahanap ang Papa dahil sa lukso ng dugo. Hindi ka ba nagagalit sa kanya? Hindi mahalaga ang lukso ng dugo kapag galit ang isang tao. Galit, syempre. 7 taon siyang hindi nagpakita para hanapin tayo. Bakit hindi niya tayo hinanap? Ang salbahe naman niya, ate. Galit na ako sa kanya. Hindi ko na siya Papa. Pinatay nila ang mama para malaya na silang magsama. Yun lang, wala nang iba. Kapag nalaman nila tayong anak ni Papa, manganganib ang buhay natin. Ang ibig mong sabihin, ate, papatayin din tayo ni Papa? Tama ka, kaya siguro karamihan sa mga nagiging biktima nila ay kasing edad mo. Dahil hanggang ngayon ay patuloy nila tayong hinahanap para patayin. Ate, nakatingin sila sa atin. Kaya huwag kang magpapahalatang silang pinag-uusapan natin. Alalahanin mong malalakas ang pakiramdam ng mga aswang na yan, maging ang kanilang pang-amoy. Maya-maya pa ay nakaramdam na siya ng pag-init ng kwintas na nasa ilalim ng kanyang damit. Nag-aalala siyang napatingin sa kanyang kapatid, tsaka iginala niya ang kanyang paningin. Para namang nahuhulaan ni Danilo ang tumatakbo sa kanyang isip. Aalis na ba tayo? Oo, dahil lahat ng mga bisitang nandito ay mga aswang. Ate naman natatakot na po ako. Alisin mo nga ang kamay mo sa damit ko. Mahahalata tayo niyan eh. Umalis na kasi tayo dito. Tama ka nga.
para tayong pumasok sa lungga ng mga halimaw. Huwag kang lalayo sa tabi ko. Tsaka natatandaan mo ba kung nasa nakalagay ang ating sandata? Kahit sino ang mauna sa ating dalawa sa paglabas, kunin mo kagad ang ating mga pana. Nakatingin naman sila sa atin eh. Saka hindi sila umaalis sa pinto. Si Doña Guada ang pinuno nila. Huwag tayong magpapahalata. Kailangan natin makaalis kagad dito sa mansyon. Para kasing nahahalata na nila ang kilos natin eh. Ikaw kasi, palagay ko nakarating na sa kanila ang ginawa natin kanina. Ate, tara. Magkunwari tayong hindi natin sila nakikita. Nagmamadali silang bumaba ng hagdan. Pagkatapos ay tinumbok nila ang pinto para sana makalabas. Pero biglang umalingaw-ngaw ang malakas na boses ni Doña Guada. Kaya't parang huminto ang oras nila sa pagtigil din ng mga tao sa paggalaw na nasa paligid nila. Isara ang pinto! May nakapasok na tagalabas. Kayong dalawa na nasa gitna. Humarap kayo sa akin. Ate, ano na? Kahit wala ang ating pana, lalaban tayo. Magkasabay na humarap ang magkapatid sa papalapit na si Doña Guada, habang ang kanilang amang si Mang Fernan ay nakatingin lang sa kanila. Taga saan kayo? Sinong nagpapasok sa inyo? Isa kami sa inimbitahan nyo, Doña Guada. Kasama ang aking amo para mag-alok ng negosyo sa inyo. Negosyong ano? Wala akong naaalalang negosyo na tinanggap ko mula sa inyo. At itong kasama mo, parang masyado pa namang bata para magpatakbo ng negosyo. Mukha lang po akong bata. Akala ba ninyo ay ganun lang kadaling linlangin ang katulad ko? Sa lahat ng naririto, ang mga dugo nyo lang ang naaamoy ko. Kayo ang kakaiba sa lahat. Hindi ba, Fernan? Lalong-lalo na ang batang ito. Hindi ko alam kung anong pinagsasabi mo. Alam kong alam nyo kung anong ibig kong sabihin. Kilala mo ko, hindi ba? Sabihin nyo na kung anong gusto nyong sabihin sa amin. Kayo ang mga anak ng babaeng sumira ng kasal ko dati sa inyong ama. Tama ba ako, Fernan? Lumingon pa si Doña Guada sa gawin ng kanilang ama na hindi nagsasalita at hindi niya malaman kung ano bang tumatakbo sa isip nito. Nagulat na lang si Monica nang bigla siyang suntukin sa sikmura ni Doña Guada. Gumuhit ang sakit kaya napaluhod siya sa sahig. Ate! Ang lakas ng loob niyong pumasok sa bahay ko. Sige mga kasama, patayin ang dalawang yan! Subukan nyo lang nasaktan kami ng kapatid ko. Sandali, ano yung hinahawakan mo, babae? Tama bang tingin ko? Mutya ng langgam? Bakit nasa iyo ang mutya ng langgam? Para gamiting sandata sa pagpaparusa ko sa inyo. Ate, ako nga harap sa dalawang bantay na nasa pinto para kunin ang mga gamit natin. Mabilis na kumilos ang kanyang kapatid at tinakbo nito ang pinto para kalabanin ng bantay. Siya naman ay sumugod na rin sa papaatras na si Doña Guada. Nabaka sa mukha nito ang matinding takot pagkakita sa suot niyang kwintas. Nahablot niya ang papatakas na si Doña Guada sa buhok nito. Parang papel na nabuhat niya ang katawan nito at ibinagsak niya sa sahig. Napaigik ito sa matinding sakit. Akmang lalapitan pa sana niya ito nang bigla na lang humarang ang kanyang ama. Umalis kayo sa harapan ko, Papa. Kung hindi ako magdadalawang isip na pati kayo ay saktan ko. Huwag niyo akong pilitin. Huwag mo saktan ang asawa ko. Hindi na lang sana kayo nagpunta dito. Pinatay ng hayop na yan ang aking ina. Habang naghihirap si Mama, nasa piling naman kayo ng ibang babae. Teka, bakit hindi man lang kayo nagulat? Alam niyo na pinatay ang aking ina? Hindi mo ko naiintindihan. Ano ang hindi ko naiintindihan? Hinayaan niyong mamatay si Mama para malaya kayo magsama ng kabit niyo. Magsama kayo! Para sa akin at ng kapatid ko, matagal na kayong patay. Tuluyan nang nagalit si Monica nang sampalin siya ng kanyang ama. Pero kakaiba ang bilis ng ama niya. Mabilis nitong nailaga ng mga atake niya. Lumaban ka! Walang yakong ama! Tara na ate, lumabas na tayo. Bilisan mo! Mauna ka na! Ang magaling nating ama nagpapakabayani para sa kabit niya.
Hindi napansin ni Monica ang pagbangon ni Doña Guada at sa isang iglap ay bigla na itong nagsaan yung ibon. Bumuga ito ng apoy at muntik na siya nitong mahagip sa braso. Pero kagaya ng mga ibinilin ng matanda sa kanya, iwasan niya ang apoy na galing sa balbalan. Mabilis niyang hinubad ang pintas. Muntik pa niya itong mabitiwan nang muli siyang bugahan ng apoy ng ibon. Paglapag sa sahig ni Doña Guada ay parang walang nangyari na muli itong naging isang magandang babae. Ate, tara na. Kailangan natin lumabas. Mapapahamak tayo dito sa loob. Heto, hawakan mo ang pana mo. Tara na. Ano pang tinitingin-tingin nyo? Patayin ang mga kalaban! Sugurin sila! Ipaubaya mo sa akin ang pagpatay sa mga anak ko. Ipaubayang ano? Para iligtas sila? Wala ka ng anak, 15 taon, patay na ang ama namin! Parang nakita ni Monica ang sakit sa mga mata ng kanyang ama nang sabihin niya yon. Dala ng matinding galit ay pinana niya si Mang Fernan at tinamaan ito sa balikat. Yan ang patunay na papatayin kita sa susunod na magpakita ka pa sa amin ng kapatid ko. Hindi kita ituturing na ama. Tara na, ate. Umalis na tayo. Tara! Pero laking gulat nilang magkapatid nang mula sa kanilang harapan ay biglang pumulang mga mata ni Mang Fernan. Dahan-dahang humaba ang kuko nito sa mga kamay. Unti-unting sumingkit ang mga mata at tinubuan ng mahabang tuka na kulay dilaw. Ganon din ang pagdipa nito na bigla ay naging isang malapad na pakpak. Sa paa naman nito ay kitang-kita niya ang pagdikit ng mga daliri nito hanggang sa maging 4 na daliri tulad ng isang malaking paa ng ibon. Kumalat din ng dahan-dahan ang mga balahibo sa balat ng kanyang ama. Umangat ito sa kisame ng sala at humuni ng nakabibinging huni ng malaking ibon. Bumuka ang tuka nito at lumabas ang mabilog na kulay pulang apoy. Ate, isang balbala ng ama natin. Hindi ko siya ama! Heto ang nararapat sa isang walang kwentang amang kagaya mo! Ate, wag! Pero bingin na siya sa sigaw ng kapatid. Inasinta niya ang ama sa dibdib, kasabay ng pagpapakawala niya ng palaso ang pasalubong na pagbuga naman nito ng apoy. Pero naramdaman niya nang itulak siya ng kapatid para maiwasan ang apoy. Sumadsad sila sa sahig at nagawa nitong hilahin ang kanyang kamay pakaladkad sa labas. Bitiwan mo ang kamay ko! Papatayin ko siya! Bakit mo ako pinipigilan? Hindi mo ba nararamdaman ang paso mo sa braso? Isa pa, papalapit na sa atin ang mga alagad nila. Saka mo nairaos ang galit mo. Ang kailangan makapagtago tayo sa gubat. Doon lamang natin sila matatalo. Nakita mo ba? Isa ng aswang ang papa. Siya kaya ang nagpapatay kay mama? O siya mismo ang pumatay sa ina natin? Sa tindi ng emosyong umusbong sa kanyang damdamin, pati ang mga damo sa gubat ay pinagtatagpas niya gamit ang pana. Nagwala siya habang umiiyak. Papatayin ko siya! Ang walang iyang iyon! Ate, hindi ka dapat magpadala sa emosyon mo. Kailangan nating umisip ng paraan para malagasan natin ang mga kasama nila. Sa tingin ko, ngayon na! Nandiyan na sila! Takbo! Hinila niya ang kamay ng kapatid para magtago sa makapal na damuhan sa pagitan ng 2 puno. Ang lahat ay mga ibon na lumilikha ng malakas na huni. Mabibigat ang mga paang muling humakbang silang magkapatid papasok sa gubat, papunta sa gitna ng kabundukan sa lugar kung saan ay pwede silang magtago. Doon muna sila nagpalipas ng gabi tsaka sila lulusob sa mansyon ni Doña Guada, kung saan ay wala itong kakayahan kapag tirik na ang araw. Magagawa nilang paslangin ang mga kalaban ng walang kahirap-hirap. Pero paglabas nila sa kanilang pinagtataguan ay hindi sinasadyang nakita nilang nakatayo na ito sa kanilang unahang lalakaran. Nanlilisik ang mga mata habang mga nakangisi. Kinuha nila ng tahimik ang pana tsaka itinutok sa aswang na pumatay sa kanyang ina. Yun ay walang iba kundi si Doña Guada. Naalala na niya ang itsura nito. Siya ang pumatay kay Mama, Danilo. Pagbabayaran niya ngayon ang pagpatay niya sa ating ina. Ako na pong bahala dito sa iba pang mga kalaban. Natatandaan ko naman po ang mga itinuro niyo sa akin eh.
Namnamin niyo ngayon ang pana ko! Umiiyak at nanginginig ang kamay ni Monica nang itutok niya ang pana sa harap ng aswang. Ganon din si Danilo na walang tigil sa pagpapakawala ng mga palaso sa ere. Kahit mas marami ang sablay sa pag-asinta ng palaso para sa mga lumilipad na balbalan. Ang ilang palaso na tumutusok sa lupa ay binubunot rin ito dahil sa kakaunti lang ang nadala nilang pambala sa pana. Habang si Monica ay titig na titig sa nakatayo pa rin si Doña Guada. Sa pagbitaw niya ng tali ay hindi nito nahagip ang kalaban at tumama yon sa isang aswang na nasa likuran nito. Nakita ng kanyang ama ang ginawa niya kaya kaagad na sinugod ang dalaga. Tumakbo siya kasunod ang kapatid niya na abala ring nakipambuno sa iba pang mga aswang. Wala namang tigil sa kahuhuni ang mga ibong tinatamaan ng kanyang palaso dahil sa sakit. Ate, ang galing! Lahat tinamaan! Ngayon ko lang napansin na tanging si Papa at si Doña Guada lang ang bumubuga ng apoy. Kasama rin po bang pinuno si Papa? Dahil silang pinuno ng mga balbalan, hindi ko alam kung anong nangyari kay Papa at nagkaganyan siya. May dahilan kung bakit naging aswang si Papa. Pero bakit po pati tayo binubugahan niya ng apoy? Takbo, Danilo! Bilisan mo! Sa pagmamadali ni Monica at Danilo sa pagtakbo para makatakas sa aswang, ay hindi naman nila sinasadyang napadula sila sa maputik na daanang tinatahak nila. Idagdag pa ang sakit sa sugat sa braso ni Monica dahil tinamaan ito ng apoy. Tsaka lang niya naalala ang hawak-hawak pa ring mutya ng langgam at muli niya yung isinuot sa kanyang leeg. Hinabol pa rin sila ng aswang na si Doña Guada at lumundag ito sa kanilang harapan. Kasabay ng tangkasan ng pagdagit sa kanya ng ibon na si Mang Fernan ay pinatamaan ito ng kapatid niyang si Danilo ng pana. Ngayon may tama ng palasong balikat mo. Hinding-hindi ka na makakapag-anyong ibon. Tanggapin mo na lang ang katotohanang ako ang pumatay sa mahal mong ina. Ang sarap ng kanyang dugo, pati ng kanyang bituka. Matagal na panahon na ang nakalipas, pero nalalasahan ko pa rin ang sarap. Tumigil ka! Pinagtulungan ng magkapatid na bugbugin ng Donya. Isinaksak ni Danilo ang hawak nitong palaso sa isa pang balikat ni Doña Guada sa kabila ng panglalaban nito. Kinuha niya rin ang hawak niyang palaso at isasaksak sana niya sa aswang, subalit natabig siya nito. Humampas sa kanyang braso nito habang nakipambuno sa kapatid niya. Tumayo ito habang umaagos pa ang dugo nito sa balikat at bibig nito. Siguraduhin mo lang na mapapatay mo ko, babae ka. Dahil sa oras na makaligtas ako, uubusin ko ang lahi mo. Pati ang matandang nagbigay sa iyo ng kwintas na yan. Ate, umilag ka! Nagawa ngang umilag ni Monica sa ibinugang apoy ng kanyang ama sa tulong ni Danilo sa kanya. Nang makabawi ay buong nakahandang itinutok ni Monica ang pana sa papalapit na aswang. Binitiwan niya ang pinakahuling bala niyang palaso at nakailag ito. Nakalmot siya nito sa balikat at tangka na sana siyang muling sasaktan, ay bigla na lang itong nataranta nang may makita ito sa kanyang likuran. Muli niyang nadampot ang palaso tsaka pinakawalan niya sa kanyang amang lumilipad. Tinamaan ang paa nito tsaka humuni ng malakas dahil sa sakit. Sunod na umatake sa kanya ay ang kaharap niyang si Doña Guada. Nasugatan siya nito sa tiyan bago tumakas papalayo. Takot na lumapit sa kanya si Danilo. Sa pagkakataong yon, ang matandang biglang sumulpot ang nakalaban nito. Sa takot ng aswang ay mabilis na tumakas papalayo ang halimaw. Bumangga pa yun sa malaking puno hanggang tuluyan na itong dinagit ng kanyang ama at dinala sa himpapawid. Ate, malalim po ang sugat mo. Kailangan na nating umuwi. Hindi tayo uuwi hanggat hindi natin napapatay ang mga hayop na yon. Pero ate, marami ng dugo ang umaago sa'yo. Hindi ko na po alam ang gagawin. Natatakot na ako. Akala ko po ba may agimat ka? Bakit hindi ka nagawang protektahan ng suot mong mutya? Dahil nalapatan ng katawan niya ng apoy na galing sa balbalan, pero babalik lang ang kanyang bisa kapag nagamot na ang sugat niya sa katawan. Nilingon nila ang nagsalitang matanda na sumulpot sa kanilang likuran. Ito rin ang nakita ni Doña Guada na kanyang kinatatakutan.
napansin niyang iba na ang itsura at pormahan ng matanda. Pati ang mahaba nitong buhok na natatalian naman ng berdeng panyo. Ang tungkod na may talimpa ang dulo. Seryoso ang mukhang napatingin sa kanya. Dala ng matinding takot, pagod at kirot ng kanyang sugat na wala ng malay ang dalaga. Naiwan ang tanong sa kanyang isipan tungkol sa naging reaksyon ng mga aswang sa pagdating ng matanda. Naramdaman niyang binuhat siya ng matanda bago siya tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, nagising siya sa isang hindi pamilyar na silid. Isang kubo na yari sa kugon at kawayan. Nakita pa niya ang matandang si Lolo Barok. Seryoso itong nakatingin sa kanya. Nasaan po ako? Nasaan po ang kapatid ko? Lolo, iniligtas niyo kami. Kagabi pa siya naghihintay na magising ka. Kumusta ang pakiramdam mo? Naririto tayo sa bahay pahingahan ko. Kawawa naman ang mama ko. Pati kayo'y nadamay pa sa kamalasan ko. Medyo masakit pa rin po ang mga sugat ko. Pero mas masakit malaman na ang inaasahan kong paprotekta sa amin ng kapatid ko ay siya pa ang nanakit sa akin. Maghihilom din ang sugat mo. Wala na akong masasabi sa'yo. Maliban sa munti ka mapahamak dahil sa galit mo. Munti ka nang mamatay kagabi, mabuti na lang pala at kasama mo si Danilo. Kasi po, pinatay nila ang aking ina. Galit na galit ako sa walang kwenta kong ama, Lolo. Isang balbalan din ang aking ama. Kitang-kita namin ni Danilo ang pagbabagong anyo ni Papa. Kasalanan ko po kung bakit namatay ang mama. Muling gumaralgal ang boses ni Monica nang maalala ang sinapit ng kanyang ina. Tumayo ang matanda at iniabot sa kanya ang baso na may lamang berdeng likido. Inumin mo muna ang katas ng luya at sambong para bumalik ang iyong lakas. Nakita ko ang ginawa ng iyong ama sa'yo. Masyadong komplikadong lahat pero sa tingin ko, hinawahan lang ang iyong ama ng pagiging balbala ng kabit niya. Paano pong hinawahan? Sa pamamagitan ng laway o pakikipagtalik. Sa tingin ko, may dahilan kung paano siyang humantong sa ganon. Salamat po sa gamot. Pero kahit na ano pa ang paliwanag niya, malinaw sa amin ng kapatid ko na kalaban namin siya. Gusto kong ipaghiganti ang ginawa nila sa aking ina. Kaya mo bang patayin ang sarili mong ama? Ako mismo ang magpapabagsak sa kanya. Hindi kailangan pairalin ang galit para matutong lumaban. Katulad ng iyong amang nawala sa sariling katinuan at pati kayo ay nagawang saktan. Salamat po, Lolo, sa lahat ng tulong po ninyo sa amin ng kapatid ko. Magpagaling ka muna, tutulungan kita. Sa palagay ko, nararapat nang maibalik ko sa iyo ang mutya ng langgam para hindi ka tabla ng mga kuko ng aswang at bigyan ka ng iba yung lakas. Huwag ka mag-alala. Sasamahan kita sa laban na ito na dapat noon ko pa ginawa. Naiiyak namang nagpasalamat si Monica sa matanda. Tangulang ang itinugon ng matanda bago ito tuluyang lumabas sa silid na yon. Iginala niya ang kanyang paningin at napansin niya ang mga naggagandahang palaso at pana na nakasabit sa dingding na yari sa sawali. Ganito rin ang unang bahay na pinagdalhan sa kanya ng matanda. Sa tingin niya ay may kaya ito na hanggang ngayon ay hindi pa rin niya alam ang totoong pagkatao nito. Ate, salamat naman at nagising ka na. Tinakot mo naman ako. Malakas ang ate kaya huwag ka nang mag-alala. Ako nga ang pinahanga mo eh. Ang husay mong lumaban. Mahusay kasi ang nagturo. Ano na nga pala ang plano mo, ate? Pananagutin ko si Doña Guada pagkatapos kong malaman na ang bruhang yun ang pumatay sa mama natin. Paano yung tungkol kay Papa? Mamaya lang ay babalik ako sa mansyon at magtutuos kami. Ate, hindi pa magaling ang sugat mo. Buo na ang pasya ni Monica. Mag-isa siyang susugod sa mansyon para tapusin na ang natigil nilang laban. Hanggang isang gabi ay nakita niyang mag-isang nagtungo si Danilo sa mansyon. Balak ng kanyang kapatid na unahan siya sa pagsugod. Hindi siya nagpakita sa kanyang kapatid na magagaan ang hakbang na nagtungo sa kagubatan. Nasaan kaya si Danilo? Nakahalata kaya siya na sinusundan ko siya? Oo,
ko. Nakita ko nakasunod ka, ate. Ate naman, ako na lang ang pupunta sa mansyon. Kakausapin ko si Papa. Ang akala mo ba, pakikinggan ka ni Papa, ha? Umaasa akong pakikinggan niya ang panig natin, ate. Alam kong may dahilan kung bakit siya sumapi sa mga aswang. Ang tigas talaga ng mga ulo ninyo. Masyado ninyong minamalit ang kakayahan ng balbalan. Ito pong si Danilo. Sinundan ko lang po. Ate, kung hindi ko ito gagawin, alam kong tatakas ka rin. Sandali, parang may naririnig akong ingay sa bahaging yun. Sa bahaging yun sa malaking puno, doon tayo magtago. Para pong lasing, may hawak po kasing alak. Saka may dugo po siya sa balikat. Dito muna tayo pansamantala para malaya nating makita kung sinong dumarating. Matagal silang nagkubli sa malaking ugat ng puno. Pagtapat nito sa kanilang pinagtataguan ay huminto ito, tsaka tumungga ng alak. Ang ama ninyo ang taong umiinom ng alak. Ate, si Papa, bakit siya umiinom? Nakukonsensya na siguro sa kasamaan niya. Sino yan? Alam ko narirayan lang kayo. May tao pa dyan? Kumusta, Fernan? Fernan ang tawag sa akin ng aking anak. Sige na, patayin mo na ako. Bakit? Bakit niyo pinatay si Mama? Bakit niyo kami iniwan? Importante pa bang malaman mo ang dahilan ko? Ito, hindi ko ginamot ang tama ko mula sa palaso ng sarili kong anak. Hinila niya ang pana at nilagyan ng palaso. Balak na niyang patamaan ulit ang ama sa katawan nito. Pero humarang si Danilo, ganun din si Lolo Barok. Huwag, pakinggan mo muna ang iyong ama. Ate, nakikiusap ako. Huwag mo tong gawin kay Papa. Sige na, patayin niyo na ako. Alam ba ninyo kung bakit ako naging aswang? Dahil akala ko, kapag nagpahawa ako kay Guada, maililigtas ko kayo ng ina nyo. Sobrang pinagsisisihan kong ginawa ko sa inyo. Natakot akong lumaban. Kahit ano pang sabihin ninyo, hindi na may babalik ang buhay ng aking ina. Sobra namang nakakatawang eksena. Bigla na lang lumabas sa pinagtataguan si Doña Guada sa likod ng malaking puno ng mangga. Kasama ang iba pa nitong mga alagad na nakapalibot sa kanila. Walang kwenta! Tumabi kayo, Lolo! Inihulog tayo sa patibong ng Fernan na yan! Hindi ko yun magagawa. Hindi ko alam na narito sila. Sige mga kasama, sunugin ang mga taong yan. Ubusin niyo sila at huwag kayong magtitira ng buhay para wala nang humadlang sa pagpaparami ng lahi natin. Ikaw ang tumigil! Masahol ka pa sa halimaw! Aba, nagsalita ang ulirang ama sa balat ng lupa. Hindi ba't pinatay mo rin ang inay? Lolo Barok, ano pong ibig niyong sabihin? Mahina palang isip mo. Ama ko lang naman ang kasama ninyo. Pareho lang tayo ng kapalaran. Hindi kayo magkatulad ng kapalaran ni Monica. Mas pinili mong maging isang halimaw. Alam mong hindi ko pinatay ang iyong ina. Aksidente ang mga nangyari. Patay na. Anak niyo si Doña Guada. Parang ang hirap na paniwalaan na mas kakampihan niyo kami kaysa sa inyong anak. Dahil nasa panig pa rin ako ng kabutihan. Huwag na nating patagalin pa. Tapusin na natin ang labang ito. Sa pag-ihip ng malakas na hangin ay unti-unting gumapang ang maitim na kulay ng balahibo ng ibon sa balat ni Doña Guada. Humaba ang labi nito hanggang sa maging isang tuka ng ibon. Dumi pa ito at ang mga braso ay biglang naging isang malapad na pakpak. Dito niya itinutok ang palaso at inesinta ang ulo nito. Nakailag ang halimaw at bumuga ito ng makapal na apoy. Danilo! Mag-iingat ka! Sa likod, ate! Hinahabol ng mga aswang si Papa! Sige na, Danilo. Nakalimutan mo bang may kakayahan din ang iyong ama? Si Monica ang tulungan mo at ako naman sa ibang mga aswang. Nang kumalat ang apoy sa paligid,
Tumakbo ang matanda at hinabol naman ng nagsisigawang mga halimaw na tumatakas. Inasinta niya ng pana ang mga kalaban habang si Monica naman ay nakikipaglaban kay Doña Guada. Maya-maya pa ay biglang nagkagulo ang mga kasamahan ni Doña Guada. Natakot ang mga ito nang makitang bumagsak sa lupa ang pinuno nila. Isa-isang nagsilabasa ng mga balbalan. Lahat ay galit na galit habang nakatingin sa kanya. Nangihina na rin siya dahil sa init ng apoy na tumatama sa kanyang katawan. Hubarin mo ang kwintas, Monica, at isuot mo kay Guada! Talagang kakampihan mo sila. Inutil kang matanda ka! Mula sa pagkakalugmok ni Doña Guada sa lupa, ay diretso itong sumugod sa matanda bilang isang ibon. Halos manlaki ang mga mata ni Monica nang biglang nagbuga ng apoy ang halimaw at tinamaan si Lolo Barok sa braso. Lolo! Ate! Si Lolo may tama! Talaga palang sagad sa yung buto ang kasamaan mo. Pati ang lolo sinaktan mo. Ate! Lumalaki na po ang sunog sa mga damo! Kumalat ng tuluyan ang apoy sa buong gubat. Pero bago yun ay natamaan ni Monica sa dibdib si Doña Guada. Pero sa halip na tumigil lumaban ito, ay sumugod ito sa kanya. Muli niyang pinatamaan sa dibdib ang halimaw gamit ang kanyang pana. Nang bigla nitong binugahan ng apoy si Danilo. Humarang naman si Mang Fernan na nanggaling sa likuran ni Danilo. Papa! Hindi! Patawarin niyo ako! Kasabay ng pagkalat ng apoy sa buong katawan ni Mang Fernan ang pagbagsak ng sugatang katawan ni Doña Guada. Kinaya ni Mang Fernan na yakapin ang katawan ng halimaw para makasama nito sa sunog. Natulala silang lahat nang biglang lumapit ang kanyang ama kay Doña Guada at kasama ito sa nasunog. Napaluhod ang tatlo sa pagkamatay ng mga mahal nila sa buhay hanggang ang simpleng iyak ay nauwi sa hagulgol. Ayos ka lang ba? Malalim ang sugat mo sa iyong balikat. Marami pa rin mga aswang ang tumatakas. Anong gagawin natin sa kanila? Na kay Doña Guada ang kahinaan nila. Pinoprotektahan ng mga aswang ang pinuno nila dahil ito ang nagpapakain sa kanila. Wala na silang kakampi. Tatakas sila at lalayo na sa lugar na ito. Sa palagay ko ay tama ka. Kaya kailangan na natin magmadali. Kaya wala na tayong dapat na alalahanin pa. Ang kailangan lang ay ubusin na sila. Tara na, para bago magliwanag, mapatay na natin ang mga balbalan na yan. Malalaki ang hakbang ng paa na muling tumakbo ang tatlo. Habang nagpapalipat-lipat naman sa mga puno ang mga aswang para pigilan silang makaalis sa lugar na yon. Hanggang nakita nilang may iilang halimaw ang nakatayo sa unahan ng daan. Seryoso ang mukha nitong may tangay pang bituka ng tao. Galit na galit ang mga mata nitong nakatingin sa kanila. Kaya napahinto sila at nagtatakang nakamasid sa nakatayong halimaw. Habang pinaiikutan sila ng mga balbalan na lumilipad sa ere. Kagaya nilang mga aswang, lalaban na tayo para sa ikatatahimik ng lugar na ito. Uubusin ko sa kanila ang aking palaso. Wala na! Nagtagumpay tayo sa mga halimaw! Pero wala na ang papa. At nawalan na rin ako ng anak. Kayo na ang pamilya ko. Ate, ang sakit ng paa ko at likod. May tama po yata ako. Ano? Nasaan? Ay, sira. Tinik lang ito. Akala ko kuko ng halimaw. Kahit halatang nagpapatawa lang si Danilo, ay napangiti pa rin si Monica habang malungkot na nilisan ang lugar. Lumipas ang maraming taon, hindi na kailanman nagkaroon ng balita ukol sa pambibiktima ng mga aswang na balbalan. Walang nakakaalam na may balbalan na